Palagiang kumustahan sa lahat ng Marinduqueño. Anim na bayan dito sa ating lalawigan sa magandang gabi po sa ating lahat. Kasangga sa lahat ng pagsubok. Inuulit po natin, kasalukuyan po nakataas sa signal number 2 ang buong lalawigan ng Marinduque. Kumusta ka bayan? I-komento sa ibaba, sa anim na bayan dito sa ating lalawigan, kumusta po ang sitwasyon ngayon? Tatalakay sa mga isyong pangkabataan. Para sa problema na iyon. Para hindi naman tayo na nakatigil lang at naghihintay. Patuloy po tayong maghahatid ng mga sariwang kaganapan sa sentro ng Pilipinas. Ilalatag ang mga impormasyong dapat malaman ng bayan. Walang kakatakutan at walang papanigan. Patuloy ang serbisyo publiko para sa Marinduqueño. Ito ang Marinduque ngayon. Ayan, at magandang hapon po sa inyong lahat, aking mga taga-subaybay. Ito na naman po ang inyong konsihal Arman Palma, also known as Organic Man sa Usapan with Organic Man. Kumusta po aking mga kababayan? Kumusta po kayong lahat sa lahat ng mamamayan ng 55 barangay sa Santa Cruz, sa 55 barangay captain, at sa lahat po ng mga barangay official, sa lahat po ng barangay, sa lahat po ng mga elected and appointed officials ng ating pong bayan. Ano po? At ganoon din po ay kumusta po kayo dyan sa palengke? At mga manininda, mamimili dyan sa palengke, kumusta po kayong lahat dyan? At ganoon din po sa mga tricycle driver, lahat po ng mga tricycle driver, jeepney driver na biyahing Santa Cruz, Buwak, Mugpog, Torrijos at marami pang iba, sa lahat po ng mga biyahe. Ingat po kayong lahat. Ano po? At sa lahat po ng mga empleyado ng gobyerno po, sa mga kapulisan, sa pangunguna po ng ating napakasipag na hepe ng ating bayan, walang iba si Police Major Aldrin Cordero, sir. Good morning po sa lahat ng mga kapulisan. Ganon din po sa BJMP, sa Bureau of Fire. Kumusta po kayong lahat dyan? Ingat po ang lahat. Ingat po at ganon din po ang mga ating mga kaibigan at mga empleyado po ng ating munisipyo. Kumusta po kayo dyan? Kanina lang ay ako nandyan at nagkaroon po kami ng sesyon. Kanina po, supposedly ay tomorrow ang aming sesyon, pero kanina po ginanap sa iba't ibang at may kinonsidera po sana kami na kami po ay luluwas sana tomorrow para po sa isang napakahalagang lakarin ng buong sanggunian. Ganon din po ang ating mahal na punong ehekutibo. Ayan. Kaya lamang po ay natuloy po kanina ang ating pong ang sesyon at kung saan ay medyo natapos po ng late at pagkatapos po ay kumain, kwentuhan po kami. Maraming bagay ang pinagkwentuhan at ganoon din po, lalong-lalo na po ang ating pong binubuo na ordinansa na matagal na po ito naming talagang iniisa-isa kasama ang ating mga kasamang mga konsehales ng bayan, mga staff ng Sangguniang Bayan, ganoon din po ang ating Vice Mayor. Ano po, ito po yung tinatawag nating Bagsakan Center. At ito pong Bagsakan Center na po ito ay lalagay po dyan, yan po yan sa may palengke, dyan po sa may paradahan po ng Paparoon sa Buwak. Ano po? At marami lang pong supposedly po ay nasa second reading na po siya kanina, kaya lamang po ay ang ating mga kasama at kami po mismo ay may nakita pang kailangan sigurong idagdag, kaya ito po ay muli ay magkakaroon po kami ng sit down
para po magkaroon kami ng committee meeting uli at ma-discuss kung ano pa ang dapat ilagay, ano ang dapat tanggalin para po sa ikagaganda po ng ating mga manininda at mabibili. Ano po? Sa pamamagitan po ng Bagsakan Center na ito po ay makokontrol po natin ang mga presyo ng mga pangunahing bilihin. Ano po? Ito po ay proteksyon para sa mamimili, proteksyon po para sa mga magtitinda. Ano po? At ito po ay isang magandang proyekto na kung saan ay magiging balanse po ang lahat. Ano po? At ito po ay napakaganda. Baka sakali po na ito po ay maisama na po namin ulit sa ang second reading po nito sa Friday o next Friday pagkatapos po ng ating committee meeting at thoroughly na committee meeting. At gaganapin po yan ay sa Miyerkules na sa 18 po ng Oktubre. At ganoon din po sa araw po din na iyon. Sa pagkakaalam ko po ay umaga. Bibigyan na lang po namin kayo ulit ng information ay meron po kaming groundbreaking ceremony. Nagaganapin naman po yan sa barangay dyan sa Panbibo. Diyan po yung groundbreaking po ng ating pabahay dyan. Ayan. Kaya iniimbitahan ko po ang lahat ng mamamahayag katulad po nila siyempre ang ating kaibigan na si Dave, si Papa Dave ay meron tayong groundbreaking ceremony na gaganapin po sa October 18. Ayan. At noong nakaraang linggo po mga kababayan ay masyado akong naalarma sapagkat kahit nasa kabila po kami at may mga pagpupulong sa labas, ay galing po kami ng Cebu. Ano po? Nagkaroon po kami ng Philippine Councilors League. Ang lahat po ng konsihal ng buong Pilipinas ay nagkita-kita po sa Cebu. At doon po ay kami nag-aral ng mga iba pang mga bagay-bagay na maibabahagi po natin sa ating mga kababayan. So we'll learn a lot from that seminar or dito po sa Philippine Councilors League na ginanap nga po diyan sa ating pong lugar diyan sa Cebu City. Ano po? At iba't iba mga resource speaker ang gagaling sa ito po kami mga konsehal ay nandoon at nag-aral po. Ano po? So ito po ay magagamit namin sa paggagawa po ng mga resolution at ordinansa na kung saan ito po ay mararamdaman ng taong bayan sa mga susunod po na mga panahon. Ano po? Unti-unti, pakunti-kunti, mararamdaman na po ng mga tao ang ginagawa ng inyong mga konsihal na halal ng bayan kasama po ang inyong ang ating Vice Mayor at ang ating pong punong ehekutibo, Mayora Marisa Red Martinez. Ano po? At asahan niyo po na kami po ay sama-sama basta sa igagaganda ng ating bayan. Ano po? So, during the time na nasa Cebu po kami, ay ang dami po na iba't ibang sa ilang araw po namin doon, ang dami namin pong nabalitaan na mga aksidente sa kalsada. Ano po? Ako po ay nalulungkot sapagkat kahit gusto man po namin na makarating po sa mga pinangyarihan ng aksidente, ay nag-a-update na lang po kami sa mga leaders namin dito sa mga taong bayan na nag-a-update po ng mga balita. Nangyari po, isa po dyan yung nauna na talaga namang mukhang inaantok yata po yung driver ng isang isang service ng sambitin ko na po yung internet provider. Hindi ko na po sasambitin ang pangalan. At karamihan naman po ay nakita niya. Basta po ang dulo po nung pangalan nila ay T. Ano po? At panawagan sa management ng company na yan ay i-brief nyo po ang inyong pong mga tauhan. At hindi po basta-basta ang maka-aksidente tayo. Ano po? I-brief kung inaantok, huwag pabiyahihin. At sinasabi ko po ito para sa kaligtasan po ng lahat. At ako po, maging driver nyo, nakababayan namin, at ang aming mga kababayan na tumatawid lamang, nakasakay ng ibang sasakyan, kung pagod, wag na masyadong pagtrabahuhin.
Pagbakasyonin nyo na lamang po yung mga yan kaysa maka-aksidente. At medyo po naging malala yung ilan po sa mga sakay ng tricycle na kanilang tinamaan. Nakitang-kita naman po natin sa video na kung saan ay talaga namang mag-intersect na, makakaliwa na. Pero binangga pa, ayon sa initial na nakuha ko, initial lamang po ito sa mga kaibigan ko dyan sa Barangay Masagisi. Ang initial ko pong nakita, nabalitaan dyan ay medyo parang, di umano, ay parang nakatulog yata yung driver. So, makikita nyo po sa screen at ayan, papansinin nyo po sa screen kung kayo po ay nanonood ng inyong television, pak! Binangga po niya. Imagine mo, galing siya, papunta siya, kung hindi ako nagkakamali, ay papunta siya ng bayan ng Santa Cruz, yung service na yan. At galing Torrijos yan. At binangga yung galing naman sa bayan ng Santa Cruz. Can you imagine, tumawid siya sa kabila? Ito po ay isang paalaala na kung saan kung ikaw ay driver, paalala po sa mga driver, ano po, ang pinakamahirap pong gawin na isang skills ay pagsabay ng pagtulog at pagmamaneho. Kaya po, wag po tayong matutulog habang nagmamaneho. Ano po, yan po ay hindi naturo sa LTO. Kung kayo po inaantok, tulog muna, idlip muna, kesa naman po maka-aksidente po ng mga kababayan po natin. Muli, paalaala po sa kumpanyang ito, i-brief nyo po yung inyong mga tao para hindi po makakadisgrasya. Napakadami ko na pong nakita. Pero sa buwak, nangyari, yan din ang involved na company na yan. At nakita ko yan, kaya harap mismo ng dati kong profesor dyan sa buwak yung nangyari na yan. At sila din, yung tindi ng dulo, ang nakabangga. Kung sino man po, hindi naman po masyadong halata at kilala sila. Ang dulo. So mga kababayan, alam nyo na po ang ibig ko sabihin. Ayaw ko naman pong kwan. At wala naman po akong ibang intention dito. Kundi binabalik po natin ang paalaala na hindi po dapat ganyan ang klase ng laman ng kalsada. Pag inaantok, magpahinga. Imagine mo, naka-aksidente kayo. Ano masasabi nyo dyan? O sabihin mo ng ipagamot, ay habang buhay na naman niya yung kadalhin, masakit ng katawan. Anyway, ito po isang komento lang po ng inyong isang konsyal. Hindi po ko galit. Nagapaliwanag lang po ako. At kailangan din po may magsalita ng ganito at hindi na po pwede tatahimik lamang. At ngayon po, nandun din po kami sa Cebu. Habang sana kami nag-aaral, bigla naman pong may nadating po ng mga bagong balita. Nag-aalmusal po kami. Meron na naman pong isang aksidente na nangyari naman po dyan sa barangay, kung hindi ako nagkakamali, papuntang San Isidro. San Isidro at ang involved di umano ay isang SUV at saka isang single motorcycle na minamaneho naman ng isang minor de edad. At kung hindi po ako nagkakamali, sa mga magulang po, paalala po, huwag niyo pong pagmamanehohin ang inyong underage na inyong mga anak. Oo, at ayaw natin mapagod sila. Pagdating po sa ganyan, lagi po tayong dihado pagka po anak natin ang na-involve. Ito po isang paalaala ng inyong konsyal. 16 years old. Ano mga pangalan yan? Ito po ay taga San Isidro kung hindi po ako nag-count. Kaya panawagan po, hindi lang sa San Isidro, sa lahat po ng barangay dito sa ating bayan ng Santa Cruz, ingat-ingat po. At medyo po marami na po ang record na kabataan po, karamihan ng driver na nagkakaroon ng i-involve po sa aksidente. Diyan na lang po dyan sa amin, sa Karsada, dyan Tawiran, Tamayo, paparoon sa Tagum, Angas. Dahil maganda na po ang kalsada dyan, iyanong bibilis pong magpatakbo. Kung minsan ay pagtingin ko ay nasa harap ko pala, ngayon layo na kaagad ng distansya. Parang galit na galit po talaga sa paghagot ng kalinan silinyador. At kailan lang po dyan, New Year yata yun. May nabangga po, hindi kabisado ang karsada. Yun, sabit, dala sa Lucena. So imagine mo, if you are family man, if you are anak, may nag-aintay sa inyong magulang, may nag-aintay sa inyong pamilya. Kaya lagi nyo pong tandaan na pagka kayo nasa kalsada, be a defensive driver. So, yun po, paalaala po, napakadami na po ang aksidente na naitala nitong mga nakaraang buwan. Simula January hanggang ngayong Oktubre po ay napakadami po ng aksidente sa kalsada. At ganun din po, paalaala po sa lahat po
ingat-ingat po tayo sa kalsada. Lalo na ngayon, ay gumanda po ang kalsada natin. Marami din advantages pala. Madami ang advantage at saka disadvantages. Maganda, yun ang advantage, gumanda, lumawak ang ating kalsada. Ang disadvantage po, dahil naman po nakita nilang maganda, patag na ang lahat, kung makapagpatakbo naman ay wagas. Ano po? Ako po ay driver for, sabihin na natin pong 30 plus long years. At sa awa po ng Panginoon ay tayo po ay palaging ligtas. Unang-una po, pagsakay mo pa lamang o sasakay ka pa lamang po ng motorsiklo o ano man ang sasakyan mo, ay mag-usal po tayo ng panalangin upang sa gayon po ay iligtas po tayo ng ating Panginoong Diyos. Okay? So yan po ay mga paalala lamang, nakakalungkot po yan na mga sitwasyon na nangyari po noong nakaraang araw. At yan po, talagang marami po ang nangyari at palagay ko naman po ay putok na po naman itong isang balita na kung saan ay ako po ay nalulungkot at nakikiramay sa ating kasama sa panunungkulan na walang iba po kundi ang ating kaibigan, ang barangay captain po ng Barangay Maniwaya na si Kapitan Kokoy. So, nakakalungkot po yung balita na yan dahil ito po ay napakamasiyahing tao, napakasipag na kapitan, napakasipag na punong barangay, napakasipag na leader ng ating bayan. At para po sa pamilya, para sa lahat po ng mga kamag-anak, kami po sa Sangguniang Bayan ay kami po ay nakikiramay po sa pagpanaw po ng ating kagalang-galang Kokoy, Kapitan Kokoy ng Maniwaya. I was so shocked kasi po ay kailan lang kasama ko po ang kaibigan natin na ito at nagkakwentuhan pa kami. Napakaganda ng ngiti. Alam mo naman si Kapitan Kokoy ay napaka masiyahin yan. Jolly person yan. Kaya po ang mentras, kung ano pa po ang iniisip natin, ay ang aking pong request para sa aking mga kababayan ay isang panalangin para sa kapayapaan ng kanyang kaluluwa at nawa ay tanggapin siya sa langit sa kaharian ng ating Panginoon. At dalangin ko na sunduin siya ng mga anghel mula sa langit upang sa gayon ay madala siya sa paanan ng ating Panginoon. Ano po? Kaya po muli ay pakikiramay mula sa aking pamilya at pakikiramay po mula sa Sangguniang Bayan ng Santa Cruz. Bukas po ang inyong lingkod ay tutulak po dyan sa Maniwaya. Pupunta po ako dyan kasama ko ang ilang staff at baka possible po ay may makasama rin po akong ibang konsehal upang sa gayon po ay igawad po ang resolusyon na pakikidalamhati po sa ating kaibigan na si Kapitan Kokoy ng Maniwaya. Ano po? Kasama po dyan, dadaling ko po doon yung isang pagkilala sa kanya bilang naging pinuno po ng Barangay Maniwaya. Okay? So, may he rest in peace. At yun po yung aking masasabi lang sa ating kaibigan na pumanaw kahapon lamang. At ganoon din po ay siyempre, sa kanyang pamilya at sa lahat po ng mga barangay captain sa 55 barangay na alam ko ay nagkikipagdalamhati rin po sa pagpanaw ng aming kasama na ito. Ano po? Nakakalungkot. At ang akin lang po na advice sa ating mga kababayan ay kung sakasakali man po na tayo ay may dinadala, tayo po ay makipag-usap. Ako naman po ay open ang telepono or itap lang po ang balikat ng bawat isa na sa tingin mo ay po pwedeng pagsabihan, pag po nating solohin ang mga bagay-bagay. Ito po isang sensitibong kung hindi po natin alam kung anong feeling sa ganyan, pero kung ano man po, isang pagpupugay at pagsaludo sa iyong nunungkulan. And again, paalam kaibigan. Okay? So,
Paalala po muna tayo. Paalala po muna tayo. So, commercial po muna tayo. Nakikita ng muli ang mga ngiti na nakikilala lang sa mata. Nararanasan na ang sigla at ang dalang ligaya kapag nagkakasama. Nakakaya at natuto na, nagkakasakaya, di na matuto pa. Ganyan kalakas ang Pinas, kasi walang iwanan. Tuloy-tuloy na ang saya, buong pamilya magpa-booster na. Siguraduhin updated ang inyong proteksyon. Magpa-booster na sa pinakamalapit na bakunahan sa tulong ng inyong LGU. Ganyan kalakas ang Pinas, Pinas lakas sa Healthy Pilipinas. Isang mensahe mula sa DOH. Ngayon'y nakikita ng mga ngiti, nagniningning bumabalik muli ang saya sa mga labi. Lungkot na din ay nabawi, pagkat lumaban, nagtulungan at sa dilim ay nagwagi. Bawat pagmulat ng mata'y biyaya. Bawat hiling na natupad ay himala, kaya't manalig pa at iukit sa puso. Ang dahilan ng Pasko, ang pagsilang ni Kristo. Ngayong Pasko, magpasalamat, manalangin tayo.
Ayan, at nagbabalik na naman po ang inyong konsihal Arman Palma sa Usapan with Organic Man. At katulad po ng aking pag-open kanina, ang aking panimula kanina is ganun po, ang magkakaroon po tayo ng groundbreaking ceremony po dyan sa pabahay. Sa babahay po na dyan gaganapin po yan sa kupuyan ng Barangay Buyabod at kung tawagin po dyan na yung Pambibo. Ano po? So, ito po ay napakalaking proyekto ng ating gobyerno na kung saan ito yung proyekto mula sa national proyekto at ito yung babahay ni kagalang-galang na Pangulo ng ating bansa ni Bongbong Marcos. At ito po ay dito ay inisyatibo naman ng ating mahal na Mayora Marisa Red Martinez. Ito po ay Adisud, na kung saan ay pabahay para sa ating mga kababayan. Kung ikaw po ay wala pang sariling tahanan, pwede po ikaw mag-apply at magbigay po ikaw ng application form dyan po o mag-fill up ka at pumunta lamang po kayo sa bahay ng bayan o pumunta po kayo sa munisipyo at magtanong po kayo doon kung paano mag-fill up. Ang requirements ay kailangan may pag-ibig ka. Ang tanong, may pag-ibig ka ba? Hindi naman po pag-ibig na literal na ikaw ay umiibig, kundi kung ikaw ay membro ng pag-ibig at ikaw ay gustong magkaroon ng tahanan, ikaw po ay magkakaroon ng tahanan sa pamamagitan ng proyekto na atin pong pabahay para sa Santa Cruzin. Ano po? At mga kaibigan, kung wala ka naman pag-ibig, ay pwede po kayong mag-apply at maging membro ng pag-ibig upang sa gayon ay kayo po ay makapag-apply dito po sa pabahay na yan. Kung ikaw po ay nangangarap, magkaroon po ng sariling bahay at kung gusto mo magkaroon ng pabahay, ay kayo po ay pwede pong mag-kwan dito, what do you call this? Mag-apply. Pasensya na po at may tumawag lang po sa telepono ay kwan po. Na-distract lang tayo ng kaunti. Ano po? Tumawag po ang ating Mau. Ayan. So yun po. At kung wala po kayo, ito po ay napakagandang proyekto na kung saan ay kayo lahat po na gustong magkabahay ay iniimbitahan po na mag-apply dito po. Isang napakagandang programa ng ating gobyerno, ating mga kaibigan. Okay, so tuloy-tuloy po tayo at ganun pa man po ay marami po tayo din na mga proyekto na kung saan ay lalong-lalo na po sa pang-agrikultura ay marami po tayong ginagawang mga proyekto lalo na po sa organic farming at ito po ay gumagawa rin po at nagdadrop tayo ng ordinansa na kung saan ay ina-amend po natin ang Republic Act 11511 na kung saan ito ay also known as organic farming. Okay? So, ang inyong pong konsihal at ang lahat po ng mga konsihales na sangguniang bayan ay hindi po natigil sa pagkakaroon po ng ganito mga programa at mga sa atin pong programa at saka para sa ating mga kababayan. Lalong-lalo na po sa usapang agrikultura, partikular sa programa ng organic farming. Ayan. Okay, so yung agriculture, so ano sabi? May endorsement. So baka po pwede natin siyang kuhanin live ngayon. Tawagan mo nga siya, baka po pwede nating i-on air si Miss Lobelia, At alam mo po, ito pang si Miss Lobelia, ito po yung in charge ngayon. Siya po ang Mau na kung saan ay siya po ay napakarami po ng proyekto ng ating
kaibigan na ito. Ano? So, muli at katulad na sinasabi ko kanina, pasensya na po kayo at medyo na-distract po ako. Lalong-lalo na po nung napag-usapan po natin kanina yung ating kaibigan. Ano po? At makakaasa po kayo na ang inyo pong konsihal kasama ang ating August body o kabuuan po ng ating kabuuan ng Sangguniang Bayan ay patuloy na bumabalangkas ng mga makabagong at napapanahong ordinansa at makabagong resolusyon na kapakipakinabang o mapapakinabangan ng ating mga mamamayan. So, magandang balita po ito at ito po ay matagal na nating inaantay, lalo na po ang organic farming. Yung mga estratehiya po sa organic farming. Kaya lamang po mga kaibigan, ang akin pong ipinaparating po, pwede po tayong magkaroon ng maraming ganito at kanina lang ay nakausap ko po ang taga-provincial agriculture at iniimbitahan po tayo muli sa mga pagpupulong, malakihang pagpupulong about sa agrikultura. At kung sakasakali po at titingnan ko kung paano yung sinasabi at imbitasyon, may isang email din po ako natanggap mula sa Vietnam Agriculture na kung saan ay iniimbita rin po tayo na maka-attend sa malawakang pagpupulong sa Vietnam, sa Hanoi, Vietnam. Ayan. So, yun po mga kaibigan, kapamilya. At maya-maya po ay babalik po ang inyong lingkod sa ilang paalala lamang. Ang mga sariwang kaganapan sa sentro ng Pilipinas, importante at dapat ninyong malaman. Ako po, si Romeo Mataak Jr., ang inyong Provincial Information Center Manager ng Philippine Information Agency Marinduque. Samahan niyo ako sa paghahatid ng mga balitang nakalap ng pinagsanib na puwersa ng Marinduque News Network at PAA na may kaugnayan sa mga pangyayari sa 6 na munisipalidad at sa pamahalaang panlalawigan. Mapapanood ang MNN Spot sa Marinduque ngayon, GRCat B Channel 6 mula Lunes hanggang Biyernes alas 3 ng hapon. Alam nyo ba na may madaling paraan para masigurado mo na laging safe ang Regasco LPG mo? Kung di pa, watch this Regasco #SafeTips video namin for today. Regasco, 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 ang Gasco. Regasco, 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 ang Gasco. Regasco, 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 ang Gasco. Regasco, Gasco, oh, oh. Regasco, ang Gasco. Mga mami, gamit ba sa bayang hanap mo? Dito na tayo! Airisha General Merchandise. Hanap mo ba telebisyon, washing machine, mga gamit sa kusina, furnitures, at iba pang mga gamit sa iyong bahay? Huwag ka nang lumayo pa at pumunta na sa pinakamalapit na branch ng Airisha sa inyong lugar. Kung hindi swak ang budget, maaari ring installments mga piling items na mabilis pang ma-approve. Airisha General Merchandise. Palagi ang kumustahan sa lahat ng Marinduqueño. 6 na bayan dito sa ating lalawigan sa magandang gabi po sa ating lahat. Kasangga sa lahat ng pagsubok. Inuulit po natin, kasalukuyan po nakataas sa signal number 2 ang buong lalawigan ng Marinduque. Kumusta ka bayan? Ikomento sa ibaba, sa 6 na bayan dito sa ating lalawigan, kumusta po ang sitwasyon ngayon? Tatalakay sa mga isyong pangkabataan. Para sa problema na iyon. Para hindi naman tayo na nakatigil lang at naghihintay.
Patuloy po tayong maghahatid ng mga sariwang kaganapan sa sentro ng Pilipinas. Ilalatag ang mga impormasyong dapat malaman ng bayan. Walang kakatakutan at walang papanigan. Patuloy ang serbisyo publiko para sa Marinduqueño. Ito ang Marinduque ngayon. Oh, ayan po. At nagbabalik na naman po ang inyong kaibigan, si Organic Man. At kanina nga po ay nagkaroon tayo ng iba't iba pang mga tinatalakay. At ngayon naman po ay bago po yan ay babatiin ko lang po ang aking esposa, ang aking asawa na nakatutok pala ngayon. I love you, mahal, forever. I love you, mama, chup chup. At ang aking asawa ngayon ay nadyan sa barangay Molino 4 sa Molino, Bacoor, Cavite. How are you? And nakauwi na baga si Otoy. Ayan. At ang aking mga anak, naka-tune in din po ang aking panganay. Get well soon, anak. Paul White. At tinatrangkaso ka ngayon. Oo, absent ka sa trabaho. At ganun din ang aking unika iha, ang aking doktor. Kumusta, Dok? At kanina lang ikausap kita. Ngayon ay inabati na kita. Oh, yan. Ikaw ang pinakamaganda kong anak. At nag-isa ka naman. Wala nang maganda pa sa iyo. Okay? So, sa lahat po ng aking mga kaibigan at binabati ko rin po ang ating Vice Mayor Medwin, Kuya Babs, Rico Hermoso Manuel, at ang ating pong numero 1 konsehal. Siyempre, ang palagi na rin po dito sa istasyon at laman ng Marinduque ngayon, at si Konsehal Isagani Rebilla, at ang ating kasamahan na dalagang konsehal, Honorable Councilor Crenesa Casey Constantino. Ganon din po ang ating kaibigan Konsehal Attorney Remo Joshua Red, kaibigan classmate Macario Mar Perilla. Ayan, ang tinig ng bayan, Mar Perilla. At nandyan po ang ang doktor ng bayan na walang iba po, ang isang bigotilyo mula sa konseho. Magaling na konsehal Emilio Alvarez. At at siyempre si Konsehala Joan Merano Morales, Konsehal Rustico Reynoso Balatong Jr. Ayan. At si Konsehal Pangulo Felix D. At si SK Federation President. Ayan. Walang iba kundi aking pinsan, Dolan Kirby Murillo. At syempre, at pagbati rin po sa mga guro o aking sa mga guro ko po nung nakaraan na mula sa elementarya hanggang kolehiyo. Ano po? At kumusta po? Lagi ko nga po, ako'y nag-post nung nakaraan. Sila po ay nagdiwang ng International Teachers Day o Week. At na kung saan ako po ay natutuwa sapagkat ang lahat ng successful na tao, lahat na nag-i-exist o existing na tao, lahat po, as in lahat, not only here in Santa Cruz, not only here in Marinduque, not only in the Philippines, but in the entire world. Belated Happy Teachers Day or Week sa lahat po ng mga maestra. Alam niyo po, kung hindi niyo lang po may tatanong, grabe po ang paghanga ko sa mga guro. Ano po? At wala po tayong lahat ngayon na kaalaman kung wala po ang ating guro. Kaya po ang aking lagi pong post sa aking Facebook ay pag nakasalubong nyo naman ang inyong mga mahal na guro, naging guro o kahit sinong guro, hindi mo sila, basta ay na-identify mo silang guro, ay atin po naman batiin. At alam mo po, ang isa sa nagapasaya na sa mga ating mga guro o sa mga teachers ay pagbati ng kanyang mga naging estudyante. Kaya po ang aking pong
paalaala ay huwag po tayo maging suplado, lalong-lalo na kung ikay minarating na sa buhay. At tandaan, wala ka sa katayuan mo o ka sa kalagayan mo kung wala ang inyong maging maestra. Ano po? Kaya sa abot ng aking makakayanan, marirecall ko lang po nung elementarya ay si Ma'am Regio Anastasia, tama, Mrs. Regio, na asawa ni Mr. Regio, siyempre. Diyan po yan sa San Vicente, at ang kaklasiko na anak niyang bunso ay si Mar Regio. At elementary grade 2 teacher ko ay si Mrs. Alaras. At grade 3 teacher ko, na alam ko buhay pa hanggang sa kasalukuyan, ay si Mrs. Revilla. At si Ma'am Biner Pedilino. At nandyan po yan sa Barangay Pag-asa. At Ma'am Biner Pedilino, Ma'am, pagaling po kayo ng tuluyan at malakas po kayo ng tuluyan. Aking panalangin ay lagi kayong malakas ang katawan. Okay? So, grade 4 yan. And then, ang aking naging teacher ng elementary ng grade 5 ay walang iba po kundi si Mr. Minorca na taga-Tawiran, at si Mrs. Minorca naman ng anong tawag dito? Ng Tawiran din. Ayan. Yan ay nanay at tatay ng aking kumpare, si Attorney Romel Minorca. Ayan. At nung ako po naman ay nag-St. Joseph, ako po ay nag-aral ng 1 taon po dyan sa St. Joseph Academy, at naging teacher ko dyan ay si Ma'am Perlada. Pinsan ko po yan. Perlada po yan na naging ibang apelyido niyan nung mag-asawa. At si Ma'am Del Mundo, Palomares sister, at Estrella, Ma'am Estrella, at other teachers po, Ma'am Adalia Estrella, Ma'am Adalia Palomares rather. At ang naging religion teacher ko that time was si Father Ulysses Santos B. Rivamonte. Ayan. Kumusta po kayo, aking mga maestro? At nung ako po naman lumipat sa Isla ng Pulo, ang aking po naging maestra, diyan po ang advisor ng first year ay si Ma'am Kirubin, at si Ma'am Lori Panuelos Reynoso, tapos si Ma'am Lori De Raya, si Jose Rica Frente, ang teacher in charge during that time. Ganon din po si Mr. and Mrs. Rica Frente, sila Ma'am Badet, at saka si Steve. Ayan. Ganon din po, siyempre, huwag ko kakalimutan yung aking namayapang Tita Ason Paz, at ang aking kapatid na kasalukuyan ng maestra po dyan sa elementary ng Pulo. Ayan. Kaya ang pagpupugay sa lahat po ng mga maestra, sa lahat po ng sulok ng Santa Cruz, lahat ng sulok ng Marinduque, at sa buong Pilipinas at maging sa Bunduman. So, isang pagpupugay po para sa mga maestra. Mabuhay po kayong lahat. Kung ako lamang ay may magagawa, disin sana. Alam niyo po, ang mga teachers, they deserve a huge amount of salary. Ako ay galing sa iba't ibang bansa at napansin ko po, isa sa prioridad nila ang sweldo ng mga maestra. Ano po? At ang mga maestra po ay deserve nila kumitan ng malaki. Dahil ang trabaho po niyang mga yan ay almost 24 hours. Ayan. At ang mga maestra po ay nagagamit at nakakatulong din po ng malaki tuwing election. Ayan po, magkakaroon na naman po ng election. At sa barangay BSK election ay sigurado po may involved na naman po mga teachers dyan. Sila po na naman ang punong abala. Kaya po, saludo po sa lahat po ng aking maestra o teachers, not only here in Marinduque but in the entire Philippines. Kaya mabuhay po kayong lahat. Mabuhay po ang mga maestra. Okay? At isa sa mga teachers ko dyan sa Marinduque State College, sila Ma'am Tison, Helen Tison, sa buwak po ito, ano po,
si Professor ano pangalan nito? Helen Tison, si Ma'am Mercy, ang Nanay Mercy namin. At ang mga profesor noon, napakadami po dyan sa Marinduque State College. At ang presidente, kasalukuyan ng aking pinsan, ang presidente ng Marinduque State College na walang iba po, ang masipag Dr. Dodi Solweta, sir. Pinsan, magandang hapon. At ganun din po. At yung sinasabi ko, yung chemistry teacher, mathematics teacher, professor rather, ay si Professor Panchito Labay. Ayan. Kumusta po kayong lahat? At magkaganon pa man po ang inyong lingkod. Kung kayo po ay may katanungan, ay atin po sasagutin. At kung wala naman po ay maya-maya po ay pasamantala tayo magpapaalam. At sa susunod po na Huwebes ay may dala po ako ng mga topics na updated para po sa ating mga kababayan. With that, okay, tomorrow po, I like the accent, you know. So tomorrow magkakaroon po ng Unity Walk ang lahat po ng kandidato ng BSK, SK Chairman, kandidato, Kagawad, SK, Barangay Captain candidates, at saka po mga kagawad ng barangay. Ayan po. Kasama po ang mga kapulisan. Yan po ay iikot ng bayan upang sa ganun po ay magkaroon nga ng Unity Walk. Pagkakaisang paglalakad. Tama ba sa Tagalog yun? A signing of peace covenant. Ayan. Nawa po, ang kahilingan po lang natin bilang isang inyong konsehal ay nawa ay maging mapayapa ang ating darating na halalan, darating na halalan sa BSK election. At yan. At may nagpapabati po pala si Mariel Pernia. Ayan, si Mariel Pernia, mabuhay po ang bumubuo ng Sangguniang Bayan ng Santa Cruz. Mabuhay, maraming pong salamat. Sabi po ni Ton Pernia, konsihal, pabati naman po ng mga taga-Sitio, Tindigan, Matalabas, salamat po. Ang mga taga-Tindigan, bakit kayo nakaupo pa dyan? Tindig na! Tindigan. Ayan, taga-Matalaba. At magandang hapon po, sabi po ni Graciel Ray. Ayan. Mary Rose Oblipias, congrats po sa bagong proyekto ninyo, konsihal. Marami pong salamat. Ito po ay proyekto, hindi lamang po ni konsihal. Ito po ay proyekto ng Sangguniang Bayan at proyekto po ng ating punong ehekutibo o ng ating bayan. So, ayan po. Salamat sa panonood kay Ineng, ang binibining Santa Cruz. Nandito si Gerald May, Rehencia Briol. Ineng, anong ganda mo ba Ineng? Nagulat ako nung ikay nakita ko dyan sa kapitbahay ko ito sa Panay, sa Molino, sa Springville City, sa Camellia. So, sabi nga ni ay, nakikita ko nga ni nagkakuwang kamo, nagkakape-kape at nagtiti ano kaya kung ako minsan ay makipagkape sa inyo? Hindi naman ako gapalibre, bagkos ay malay mo, kaya kong mag-donate ng mga 200. Okay, so sa lahat po na nakinig, sa lahat po ng pumatnubay sa ating programa, sa lahat po ng nanonood sa labas, at kumusta po kayo? At sa Channel 6. Sa Channel 6, nanonood po sa Channel 6, sa TV po natin. At para sana hindi ako makalimutan, dapat meron kayong papel or whiteboard na inapakita nila sa akin para alam tuloy ng ating nakatagapakinig at nanonood na kita'y nagatanungan. Pero magkaganon pa man po, isang pagpupugay, pasasalamat at isang maalab na hapon po sa inyong lahat. Ano po? May replay po itong tayo araw-araw.
alas 2 ng hapon po sa ating pong programa. Ano po, kaya po kung hindi pa po ikaw ngayon nakapanood ng live ay pwede po kayong manood muli sa replay dito po sa Cat TV Channel 6. Ayan, ito po ang inyong Konsihal Arman Palma, also known as Organic Man, dito sa aking programang Usapan with Konsihal Organic Man. Muli po, isang mapagpalang araw, mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Sabi nga po ay Diyos mabalos, mabuhay tayong lahat. God bless everyone. Shalom. Mga kabarkada, maging updated sa mga pangyayari sa puso ng Pilipinas. Napapanood ang Marinduque ngayon sa GR Cat V Channel 6. Maaari rin kaming sundaan sa aming social media platform na facebook.com/Marinduque ngayon at mag-subscribe na rin kayo sa aming YouTube channel na youtube.com/Marinduque ngayon. Patuloy po tayo sa serbisyo publiko para sa Marinduqueño. Palagiang kumustahan sa lahat ng Marinduqueño. Anim na bayan dito sa ating lalawigan sa magandang gabi po sa ating lahat. Kasangga sa lahat ng pagsubok. Inuulit po natin, kasalukuyan po nakataas sa signal number 2 ang buong lalawigan ng Marinduque. Kumusta ka bayan? I-komento sa ibaba. Sa 6 na bayan dito sa ating lalawigan, kumusta po ang sitwasyon ngayon? Tatalakay sa mga isyong pangkabataan. Para sa problema na iyon. Para hindi naman tayo na nakatigil lang at naghihintay. Patuloy po tayong maghahatid ng mga sariwang kaganapan sa sentro ng Pilipinas. Ilalatag ang mga impormasyong dapat malaman ng bayan. Walang kakatakutan at walang papanigan. Patuloy ang serbisyo publiko para sa Marinduqueño. Ito ang Marinduque ngayon.